Dito sa bayan ng Plaridel, sa lalawigan ng Bulacan at sa diocese ng Malolos, ang tradisyon ay patuloy na binubuhay ng komunidad ang makasaysayang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa dokumentaryong ito, ating sisilipin ang kanilang kwento, ang kwento ng panata, debosyon, tradisyon na patuloy na pinapasa sa mga henerasyon dito sa bayan ng Plaridel. Magandang araw po sa lahat. Ang pangalan ko po ay Catalina Vistan Mendoza. Ako po ang panganay sa mga pamangkin ni Father Vistan na nagmamay-ari ng Kalbaryo. Sa kasaysayan po ng Kalbaryo, makikita po natin dito sa ating marker na si Father. So ayon po dito, ito ay natapos noong 1984. Ang bali ang sculptor ng mga imahe ay si Celestino Cagayat ng Paete, Laguna. Yan. Tapos noong 2000, kinreate itong chapel nung 48 years old si Father at yung kanyang 20 years sa pagkapari. So yung dati, naka-store lang yung mga imahe sa loob ng bahay, ancestral house nila. Pinagawa itong chapel at nilagay na dito sa karo. Bago maging pari si Father, sabi niya sa kanyang mga magulang na si Ricardo at si Angelina, maganda yata maglabas tayo ng pood kasi daw yung ating parokya ay walang yung 12 station, yung Jesus died on the cross. So noong 1985, kung tutusin natin, 41 years na yung Kalbaryo. A month before Holy Week noong 1985, namatay yung tatay ni Father Vistan, si Ricardo Vistan. Pero yung mother niya, si Angelina Vistan, na-witness pa yung procession for 2 years. And then, noong 1987, namatay na yung aming lola, si Angelina Vistan. So, si Father Vistan na talaga yung entirely taking the shots. So, pero tinutulungan din siya ng mga kapatid niya. 5 silang magkakapatid. Si Celerino, yun yung aking ama. Then yung isa nilang babae, si Feliciana. And then si Felipe at saka si Mayor Jimmy. Bilang panganay na pamangkin, ako yung naging representative kasi nung panahon ng 1985, ako nasa college na ako noon. So, talagang tumutulong na ako noon kasi parang expected na yon. At 21 years old ako noon eh. Then yung mga kapatid ko nasa high school. Pero yung mga anak nila, yung mga tito at tita ko, parang halos katsigidara nila yung tuon. So they have a big memory tungkol sa imahe ng Kalbaryo. Noong 2019, yun yung huling Holy Week na na-spend ni Father para sa kanyang alagang Kalbaryo. Naalala ko nun sa kanya, sabi ko, parang something is off. Kasi panay ang bilin niya at aligagang-aligaga siya na. O sasabihin niya sa mga apo niya, gawin niyo to, kailangan matutunan niyo to kasi paano pag nawala na ako. Tapos, pati yung pagkakabit ng sayal, sabi ko, hindi naman natin hawak yung bukas eh. Pero, matutuloy yan. Mapapangako ko sa iyo hanggang aking mga anak na matutuloy natin yung tradisyon. Dapat, ipakita natin sa kanila yung ating dedikasyon, pagmamalasakit at debosyon sa ating tradisyon. Parang, let us inspire them for them to aspire. Huwag nating impose. Kasi kung ganito yung attack natin, naniniwala ako na mapapatuloy ang tradisyon. Pero hindi, tuloy pa rin si Father. Doon naman siya sa sounds, talaga kung ano na yung binibili niya, dapat daw ganito, ganyan, pag wala na siya. Ayun, July 16, yung feast ng Lady of Carmel, ayun, nagkaroon siya ng heart attack. And that was the last na naka-spend siya ng Holy Week with us. And then 2020, nagkaroon tayo ng pandemic. So kami na yung in charge. So 16 kami na yan. Kaso may pandemic. So paano, kami lang. Paano ba to? Hindi mailalabas. Pero hindi naman pwede nakatenga lang siya dyan. Kami na lang yung mga narito, kami na lang nagbihis. 5 taon na kami 16 na magpipinsan ay nagtutulong-tulong para pagpatuloy itong tradisyon na minana namin
sa aming mga lola at lola at mga aming mga magulang at kay Father Bistan. So, walong babae kami, 8 lalaki. Normally, yung mga lalaki are in charge dun sa mga lights and sounds, dun sa mga karoso, sa paghihila niyan. Kami naman mga babae, kami yung mga in charge sa pagdadamit ng puon, and then yung sa mga pagkain. Kasi pagkatapos ng prosesyon, may mga deboto na pumupunta rito para kumain. Minsan pag nakikita mo talaga yung influx ng tao, sabihin ng mga kapatid ko, pinsan ko, kakasya ba yan? Sabi ko, minsan nagkakasya, minsan may sobra pa. Parang miracle ng multiplication of loaves. Tapos yung sa pagdadamit naman ng puon, nung bago to, nung 1985 to 1995, may kaibigan si Father Vista, yung tiga-Pulilan, si Professor Esguerra, siya yung nag-base ng aming puon. Normally, nung dati yan, during that year, talagang puro tela lang. Yung patong-patong na tela na talagang to create yung tunic or kaya yung robe. Kaya nung tumutulong kami, parang tagabot lang na aspile, gano'n, sa pagpapakain. Pero sabi ko, talaga may talent lang yung makakagawa dito. Hindi yata ito matututunan. From 1995 hanggang 2020, hanggang nalilipat si Father ng iba't ibang parokya, nagkakaroon siya ng mga kakilala na iba na yung estilo ng damit. Pero kinukonsider pa rin namin na maging payak ito at naaayon sa kung paano yung depiction talaga ng mga damit, santo at ng mga tao nung panahon ni Cristo. So, makikita mo, simple lang to, walang nagkikinangang mga adorno, walang magagandang hikaw, simple lang siya. Pero yung sa lights and sounds, every year, parang kinukonsider namin yung mga upgrade kasi kailangan ma-deliver yung music, lalo na yung 7 last word, clearly, yung maliwanag na mapakinggan siya. For the technical aspect, sumasabay kami sa makabagong teknolohiya, pero sa pagdating sa mga damit, doon pa rin kami sa nakagits ng tradisyon. So, noong 2022, kami yung nagbihis. Kaso parang hindi mo naman mapiplease yung lahat. Nagsabi na, may nag-PM sa akin na napabayaan daw, hindi daw maganda yung pagkabihis, ganun. Nagagalit si Father Bistan. So, sinagot ko na lang na pasensya na kasi limited pa yung ating mga galaw because of the COVID. So, kami-kami lang yung nagbihis. So, 2023, 2024, ayan, kuha kami ng mga consultant kung paano dadamitin, sila nagdadamitin. Pero alam naman natin hindi mapiplease ang lahat. Meron pa rin comments. Pero kaya nung 2025 at to present, kami na lang. Di ba? Malubos na yung aming debosyon, sakripisyo, pagmamalasakit sa naiwanang tradisyon. So, kung tinatry, kasi sabi nung iba, lalo na yung mga kasamahan namin sa bahay, saka yung mga pinsan ko na pribilehiyo, parang masarap sa pakiramdam kung ikaw yung nagbibihis sa mga imahe, parang isang karangalan to at pribilehiyo. Regarding naman sa challenges, mga hamon. So, ang hamon na mayroong mga hamon na talagang beyond your control. Ang hamon talaga isa yung crowd control. Lalo na pag Good Friday, napapansin talaga namin na yung umiilaw sa amin, karaniwan bata. At pag pumulog at kumidlat na, umilaw na, yung mga bata hihinto, manunood, tapos magpipicture. So, nahihinto din yung karo ni Father Bistan kasi for safety reasons di ba? Masasagasaan yung mga bata. So, kung last year 66 kami, pag nahinto to, 88 yung puon. So, parang ilan yung naantala. So, parang namihingi kami na mga paumanhin dito kasi minsan magiging sagabal na nga ba? So, kasi ito yung mga bagay na hindi namin maiwasan Pero as much as possible, ginagawa namin ng paraan. Muli po ang aming paumanhin sa bagay na ito at sisikapin po namin na maayos ito. Challenge din naman yung mga factors na
kaya namin kontrolin. Ano ba yun? So, since kami na yung nag-aalaga, kami 16 na magpipinsan, pinipilit namin taon-taon na ilabas to, no matter what. Kahit na mahirap, kahit mainit, kahit medyo malaki yung budget, kahit maraming asikasuhin, kahit for fixed schedule, pinipilit namin mapagpatuloy yung tradisyon. Nagsusumikap din kami na masunod yung numbering system, yung programa, at yun, we make sure that we pay our annual dues sa mga kabarero. So ito, talagang, challenge din to, pero kumbaga manageable. Yung maintenance din itong buon. Challenge yun kasi, syempre, hindi lang naman yung damit, hindi lang yung wood, meron ka pang ilaw, meron ka pang generator na i-maintain, meron ka pang gulong. Pag pumasok na yung mahal na araw, nagdadasal kami dito sa Kalbaryo na maging ligtas at mapayapa yung from preparation pa lang, hanggang paglabas sa buwan, hanggang pagpapakain, hanggang pagliliquid. Sana walang mahulog, sana walang maaksidente, sana ipapakain namin, maging safe din, di ba? Yun ang unang dasal namin. Tapos yung pangalawang dasal namin, sana suportahan kami ng Kalbaryo at ng buong Hesukristo na suportahan kami maging balance yung physical, mental, emotional, spiritual at financial aspects. Dapat balance yan, di ba? Pag may napila na isa dyan, medyo mahirap. So dapat balance yung lima na yun. Pangatlo, yung maituloy namin to. Hindi lang namin hindi lang third generation, pati yung mga bagong henerasyon ngayon. And then, hinihiling namin na sana, dadasal ko na sana maunawaan na nila na yung aming imahe is more than the kulog at kidlat. Sana maunawaan nila yung real meaning ng Holy Week na pagpapaalala sa ating mananampalataya ng passion, sakripisyo at pagbabahal ni Hesukristo.